Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong October 2025, muling dumami sa 2.54 million ayon sa Philippine Statistics Authority. Pagsasapribado ng NAIA iniimbestigahan sa Kamara. MMDA pinulong na ang LGU ng Marikina at Rizal para maasolusyonan ang mabigat na trapiko sa Marcos Highway. Palasyo, pinabulaan ng tatanggalin na sa pwesto sina DepEd Secretary Sani Angara at DICT Secretary Henry Aguda. At dating Senador Bong Revilla Jr. naghain ng kontra sa laysay sa Department of Justice kaugnay sa reklamong paglabag sa anti-graft law. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, December 10, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Pinakakasuhan na ng Department of Justice o DOJ ang business tycoon na si Atong Ang at 21 iba pa kasama ang ilang kawani ng Philippine National Police o PNP. Samantala, maghahain naman ng motion for reconsideration si Ang sa desisyon ng DOJ. Narito ang report ni Dante Amento. Sa desisyon ng Department of Justice o DOJ Panel of Prosecutors, formal nang pinakakasuhan sa korte ang negosyanteng si Atong Ang kaugnay ng mga nawawala o missing sa Bungeros. Kasama rin sa pinasasampahan ng kaso ang 21 iba pa na karamihan ay opisyal at kawani ng Philippine National Police o PNP. Ayon sa DOJ, matapos ang masusing pag-aaral, nakakita ang panel of prosecutors ng prima facie evidence o matibay na ebidensya para kasuhan ang mga respondent. 10 counts ang isasampa kina Ang at 21 pa ng kasong kidnapping with homicide. Samantala, 16 counts naman ang kidnapping with serious illegal detention para sa 10 respondent kasama rin si Ang. Dagdag pa ng DOJ, ihahain ang mga kaso sa Regional Trial Court ng Lipa City, Batangas, Santa Cruz, Laguna at San Pablo, Laguna kung saan pinaniniwalaang nawala ang mga sabungero. Samantala, binatikos naman ng abogado ni Atong ang desisyon ng DOJ. Depektibo anya at hindi patas ang pasya ng panel of prosecutors. Maghahain sila ng motion for reconsideration upang mabaliktad ang desisyon. Dagdag pa ni Attorney Gabriel Villarreal, nagbatay lang ang panel sa testimonya ng nag-iisang witness na ang integridad ay nakompromiso. Kampante anya sila na kaya nilang pasinungalingan ang malisyoso at imbentong pahayag ng testigo na si Jolly Patidongan alias Totoy. Binatikos din ng kampo ni Ang kung bakit hindi nakasuhan ang magkapatid na Patidongan sa kabila ng malinaw anyang ebidensya ng kanilang partisipasyon sa umano'y pagdukot at pagkawala ng mga sabungero. Sabi naman ng DOJ, hindi nila maibibigay ang kopya ng resolusyon sapagkat naniniwala silang maghahain ng motion for reconsideration ang respondents. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinalawig ng Kongreso ang mga sesyon nito hanggang December 22. Isasagawa naman ang Bicameral Conference Committee para sa 2026 National Budget kahit weekend. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Inarubahan ng Senado ang Senate Concurrent Resolution na layong amyendahan ng legislative calendar. Kasunod dito ng pagpapasa sa third and final reading sa Senado ng 2026 General Appropriations Bill o GAB na siyang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Paliwanag ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, magbibigay daan ito para sa pagpapasa ng proposed budget. We are going to go on extended sessions during the Christmas holidays for the people to know, because we're going to pass the budget, hopefully ratify the budget
on the week of the 22nd. So we had asked our colleagues to stay and forego muna some of their plans with their families for the country. Para sa bayan, Mr. President, para maipasa natin yung ating General Budget. Appropriations Act, On yung budget time. po ng bayan. Paliwanag naman ni Senate President Vicente Soto III, dapat bigyan ng sapat na panahon ng Bicameral Conference Committee o BICAM ng 2026 budget. Ito ay upang tugunan ng mga magkakaibang probisyon sa pagitan ng mga bersyon ng naturang panukala ng Kamara at Senado. I and we, and the President agrees with me that we will not approve a bicameral conference committee report na summary. Ayaw namin nun. Dahil doon pwedeng magkaroon ng milagro after all. So, what we will ratify is the enrolled copy already. Therefore, after the bicameral conference committee report, magpiprinting na ng enrolled bill. So, we need time for that. Sa inamyendahang kalendaryo ng sesyon, imbis na December 20 ay December 23 na ang adjournment o simula ng recess ng Senado. Para naman sa resumption of session, sa halip na January 19 ay January 26 na ang kanilang pagbabalik sesyon. Kinumpirma naman ni Senador Tito Soto na sisimulan na ang budget BICAM sa Biyernes, December 12. Target nilang matapos sa weekend na hindi na lumagpas pa ng hanggang Linggo, December 14. Ibig sabihin, ipagpapaliban muna nila ang weekend break para sa pagpapasa ng budget na unang beses na mangyayari sa Senado. Kabilang naman sa mga miyembro ng Senado para sa BICAM ay sina Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian, Senators Mark Villar, Pia Cayetano, JV Ejercito, Lauren Legarda, Francis Pangilinan, Erwin Tulfo at Camille Villar. Kasama rin ng mga ito ang ilang senador mula sa minority bloc na sina Senators Ronald Bato de la Rosa, Christopher Bongo at Amy Marcos. Habang nagbitiw naman sa pagkakatalaga bilang BICAM member si Senador Jinggoy Estrada. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag ng pagkabahala si House Deputy Speaker Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno dahil sa naririnig nito na may mga binawas umano ang Senado na alokasyon para sa soft project sa ilang ahensya ng pamahalaan na makakaapekto sa serbisyong ipinagkakaloob sa kanilang constituents. Kahapon, wala pang kopya ng 2026 budget version ng Senado ang Kamara ayon kay Congressman Puno. Ito ay dahil hapon na naaprubahan ng Senado ang 6.973 trillion pesos na halaga ng pambansang pondo para sa susunod na taon. Nauna nang ipinahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na tinanggal na ng Senado sa panukalang 2026 national budget ang allocables o tinatawag na bagong pork barrel. Gayon din ang ayuda programs at iba pang government funds na ginagamit umano sa political patronage. But we're hearing that most, if not all, of the soft projects have been removed. That would include the projects in DSWD, which would be the AIX, the TUPAD from from DOLE. I understand even the MAIP, the medical assistance in the Department of Health, has also been affected. But I'm speculating. Suportado pa rin ng Kamara ang pagsasapubliko ng Bicameral Conference Committee Meeting o BICAM para sa 2026 National Budget. Ayon kay House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Sonsing. Kasunod ito ng sinabi ni Senator Erwin Tulfo na may mga House member umanong tutol sa live streaming ng BICAM. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Nananatiling committed ang House of Representatives sa pagsapubliko ng pagpupulong ng Bicameral Conference Committee o BICAM para sa 2026 National Budget. Ito ang pagtitiyak ni House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing. Sa BICAM, pinaplansya ang magkakaibang probisyon sa ipinasang budget versions ng Kamara at Senado.
Ginawa ng kongresista ang pahayag matapos sabihin ni Senator Erwin Tulfo na may ilang House members umanong tutol sa live streaming ng BICAM. The House has always been very firm on our commitment to opening the Bicameral Conference Committee proceedings, more specifically live streaming the BICAM. As early as August, even before the budget deliberations, the House leadership has already made pronouncements with regard to opening and live streaming the BICAM. Ayon pa kay Representative Swansing, nag-uusap na sila ng kanyang Senate counterpart tungkol sa proseso ng live streaming o pagsasapubliko ng budget process. Senator Win Gatchalian and I are already talking about how to operationalize the live streaming of the BICAM. Simulat sa pool ay matibay na ang paninindigan ng House of Representatives patungkol sa pag-live stream ng BICAM. Sa kasalukuyan, wala pang itinatalaga ang Kamara na contingents o kinatawan para sa BICAM. Samantala, nanawagan naman sa Kamara at Senado ang grupo ng civil society organizations na Bantay Budget Network na isapubliko ang lahat ng budget documents bago pa ang isasagawang BICAM. Kabilang na ang lahat ng sinasabing allocables, line-by-line amendments at kung sino ang proponents o nasa likod ng mga pagbabagong ito. Gayon din ang lahat ng unprogrammed appropriations, agency-level realignments, last-minute insertions, lahat ng reports, tables at figures na gagamitin ng bicameral panel. Ayon sa grupo, isang democratic obligation at hindi optional ang transparency kaugnay ng pondong gagamitin para sa kapakanan ng higit 110 milyong Pilipino. Dagdag pa nito, sa pagkakaroon ng lihim sa budget process, nagbubunga ng katiwalian, patronage at pag-abuso ng kapangyarihan. Rosa Lecoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kahon-kahong dokumento mula sa Philippine National Police ang dumating kahapon sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang nasabing mga dokumento ay mahalaga sa ginagawang case build-up ng komisyon. Narito ang report ni Jed Neresina. Formal nang natanggap kahapon December 9 ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang karagdagang mga dokumentong may kaugnayan sa flood control projects. Ayon sa ICI, 48 kahon ng dokumentong naglalaman ng 11 project reports mula sa iba't ibang lugar sa bansa ang dinala kahapon ng Philippine National Police. Kabilang sa mga lugar na laman ng mga dokumento ay ang Masinloc, Zambales, San Agustin, Romblon at San Jose Occidental, Mindoro. Kasama rin sa nasabing batch ng mga dokumentong dumating ay mula sa Rodriguez, Rizal, Noveleta, Cavite at 3 project reports mula sa Imus, Cavite maging sa General Trias, Cavite. Paliwanag ng independent body, bahagi ito ng kanilang pakikipagtulungan sa PNP sa pagsisiyasat ng mga irregularidad sa mga proyekto ng flood control sa bansa. Tiniyak naman ng ICI na sisimulan na nila ang masusing pagbusisi sa lahat ng isinumiteng materyales. Determinado ang komisyon na ituloy ang lahat ng kinakailangang aksyon upang papanagutin ang sinumang mapatunayang responsable sa mga maanomalyang flood control projects. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan si Ombudsman Crispin Remulla na hindi magagamit sa pamumulitika ang kanyang opisina. Samantala, higit 500 mga kabataang abogado ang nagnanais magtrabaho sa Office of the Ombudsman. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Ginunita kahapon ng International Anti-Corruption Day sa talumpati ni Ombudsman Crispin Remulla sa kaugnay na pagtitipon. Sinabi nitong hindi kailanman dapat magamit ang Office of the Ombudsman sa anumang klase ng pamumulitika. Gayong malalaking kaso ng katiwalian na may kaugnayan sa mga government official ang hinahawakan nitong mga kaso. The Ombudsman's office will refuse to be a weapon of politics. The institution with constitutional fiscal autonomy uphold our constitutional backbone.
Anya, bukod sa accountability sa mga sangkot sa korupsyon, kailangan din ng mga reforma sa sistemang nagbibigay daan sa katiwalian upang hindi maulit ang mga ganitong klase ng pang-aabuso sa pamahalaan. Samantala, ayon din kay Remulla, maraming mga kabataang profesional ang nagnanais ngayong magtrabaho sa Office of the Ombudsman. Itinuturing niya itong simbolo ng pag-asa dahil hindi anya ang mga ito nag-a-apply para sa sweldo, kundi upang tumulong na ayusin ang sistema ng bansa. One of the greatest signs of hope, young Filipinos are returning to public service. More than 500 young lawyers, engineers, CPA lawyers have applied to join us. They are not joining for salary or prestige. They want to fix the system they inherited. Panawagan nito sa education sector, patuloy na hubugin ang kaisipan ng mga kabataan at huwag ihintong ituro ang integridad araw-araw. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng legal counsel ng Diskaya na si Attorney Cornelio Samaniego na sumuko kahapon sa National Bureau of Investigation o NBI si Sara Diskaya kahit wala pang inilalabas na arrest warrant laban sa kanya. Ito'y upang patunayan umano na wala itong itinatago kaugnay ng investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Samantala, kinumpirma rin ni Attorney Samaniego na sumuko rin sa Pasig City Police si Maria Roma Angeline Rimando, Executive Officer ng St. Timothy Construction. Ayon kay Attorney Samaniego, isinuko rin ito sa mga otoridad ang kanyang pasaporte upang patunayang wala itong planong tumakas. Naghain na ng kanyang sagot o kontra salaysay si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa Department of Justice ngayong umaga kaugnay ng reklamong paglabag sa anti-graft law. Nag-ugat ito sa pagkakadawit ng dating mambabata sa issue ng flood control project sa Bulacan. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento Live. Dante, ano yung detalye nitong inihaing kontra salaysay ni dating Senator Bong Revilla Jr.? Magandang tanghali, Aga. Personal ngang dumating dito sa tanggapan ng Department of Justice o DOJ kanina si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ito ay para ihain ang kanyang counter-affidavit o sagot sa reklamong paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Law. Hindi nagtagal ang dating mambabatas at umalis din kaagad pagkatapos na maisumite ang kanyang kontra-salaysay. Hindi rin ito nagpaunlak ng panayam sa media. Ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Francesca Lourdes Senga, may mga isinumite ring ebidensya si Revilla para pabulaanan ang reklamo laban sa kanya. Dagdag pa ng spokesperson Revilla, umaasa sila ng patas na pagdinig ng DOJ at hindi na makararating sa hukuman ang kaso at mapawawalang bisa ito. Maliban sa kanyang counter-affidavit ay nagsumite si Mr. Revilla ng mga ebidensya na magpapatunay na lahat ng nilalaman ng mga aligasyon, akusasyon at reklamo laban sa kanya ay pawang kasinungalingan at kasinungalingan lamang. Umaasa si Mr. Revilla na magiging patas ang Department of Justice. Nasama ang pangalan ng dating senador sa reklamo kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Ito ay matapos siyang pangalanan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na tumanggap umano ng kickback sa maanumalyang proyekto. Aga, huli nung nagsumite ng kanyang counter-affidavit ang dating mambabatas sapagkat huli siyang naisama dito sa reklamo kaugnay ng 5 flood control projects dyan sa Bulacan. Kaya binigyan siya ng panel prosecutors ng ilang araw na makapagsumite ng kanyang sagot kaugnay dito sa reklamo. Yaman nating update mula dito sa DOJ sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang C-News. Nagbabalik ang C-News.
Muling tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho para sa buwan ng Oktubre ngayong taon. Batay sa latest report ng Philippine Statistics Authority o PSA, aabot sa 2.54 million ang bilang ng mga Pilipinong edad 15 taon pataas ang walang trabaho. Mas mataas ang bilang na ito kung ikukumpara sa 1.96 million na walang trabaho noong Setyembre ngayong 2025. Gayun din sa 1.97 million na naitala sa kaparehong panahon noong 2024. Samantala, naitala naman sa 95% ang employment rate para sa October 2025 o katumbas ng 51.16 million na mga Pilipinong may trabaho. Ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI ang isa sa mga nais na isulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pagpupulong na magaganap na Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Pilipinas sa susunod na taon. Kaakibat naman ng pag-usbong ng AI ay ang banta sa pagkalat ng maling impormasyon. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Inihahanda na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga paksang tatalakayin sa pagpupulong ng mga lider ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, kung saan ang Pilipinas ang may hawak ng chairship sa susunod na taon. Sa kanyang bagong podcast, sinabi ng Pangulo na ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI at kung papaano ito masasamantala ang isa sa kanyang mga nais na maisama sa mga paksang tatalakayin ng ASEAN leaders. I was doing making a list of subjects around AI that I wanted to discuss during the ASEAN. So sinimulan ko, simple lang, AI and education, AI and infrastructure, AI and renewables. Walang katapusan yung listahan. It does not end. Binigyan diin ni Pangulong Marcos ang halaga na maunawaang mabuti ang AI at ang mga umuusbong na teknolohiya. Maging ang mga mambabatas anya ay hindi pa ito lubos na nauunawaan. That's why it's not so easy. May kasabihan yan eh. Legislation is always years behind technology. And the reason is, generally, legislators do not immediately understand technology. Meron dyan, medyo techie na nakakaintindi. Pero karamihan, hindi. Kaakibat naman ng AI ay ang banta ng pagkalat ng maling impormasyon o fake news, lalo na sa internet. Kaya ayon kay PBBM, kailangan itong mabantayang mabuti. The other side of the equation is what are the things na kailangan bantayan natin. Ayan na, yung mga fake news, yung mga misinformation, yung mga disinformation, etc. etc. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sadigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinatawa ng 90-day suspension ng Land Transportation Office ang babae na nag-viral kamakailan sa social media matapos itong makita na tila umiinom ng alak habang nagmamaneho ng sasakyan. Inisyuhan siya ng LTO ng show cause order at pinagpapaliwanag hinggil sa insidente. Bukod sa ipinataw na suspensyon, inilagay rin ng LTO sa alarm ang sasakyan ng nasabing babae. Naharap siya sa reckless driving at driving while under the influence of liquor or narcotic drugs. Pinagpapaliwanag din ito ng LTO kung bakit hindi dapat bawiin o i-revoke ang kanyang driver's license dahil sa pagiging improper person to operate a motor vehicle batay sa umiiral na batas. Naka-standby lang at hindi na idineploy ang mga sasakyan na gagamitin sana para sa libreng sakay kahapon bilang augmentation sa isinagawang transport strike ng Transport Group na Manibela. Ito ang inihayag ng Department of Transportation sa kabila ng 3 araw na tigil pasada ng Grupong Manibela na nagsimula kahapon December 9. Dagdag ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, sa kabila ng hindi pagpasada ng mga jeepney driver, wala naman umanong epekto ito sa mga commuter. Sa inilabas naman na pahayag ng MMDA, naka-preposition at hindi na rin nila idineploy ang mga sasakyang gagamitin sa libreng sakay dahil magiging kakumpetensya lang nila ito ng mga pumapasadang jeep na hindi sumama sa transport strike. As of now, wala ako natanggap na ulat na may naparalisa
na mga routes o commuters na na-stranded dahil sa tigil pasada ng manibela. Naging payapa at walang malaking aberya na naitala sa unang araw ng nationwide transport strike na isinagawa ng grupong Manibela nitong December 9. Sinabi ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. na maagang idineploy ang mga pulis para masiguro ang kaayusan sa mga lugar na pagdarausan ng transport strike. Tinulungan din ng mga pulis ang mga commuter na na-stranded dahil sa kilos protesta. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang gagawing pagbabantay ng mga pulis sa 19 na transport areas sa Metro Manila at mga karatig probinsya hanggang sa matapos ang tigil pasada. Pinasalamatan naman ni Acting PNP Chief Lieutenant General Nartates ang kooperasyong ipinakita ng mga nakikilahok na grupo. Ilalabas ng Land Transportation Office o LTO ngayong araw, December 10, ang 19 na mga pampublikong jeepney na na-impound ayon sa transport group na Piston. Noong November 30, na-impound umano ang mga ito dahil sinasabing mga colorum vehicles. Papunta sa Luneta at EDSA ang mga jeep na na-impound upang makiisa sa anti-corruption rally noong November 30. Ayon sa Piston, nagkasundo sila ng LTO na ilalabas sa mga PUJ na walang babayarang multa. Matapos ang isang buwan mula nang inilunsad ang Oplan kontra baha, inihayag ng Metropolitan Manila Development Authority at Department of Public Works and Highways na sa loob pa lamang ng 10 araw na paglilinis sa isang creek sa Las Piñas City ay nasa 2,000 cubic meters na ang naalis na putik. Samantala, ininspeksyon din ng MMDA ang Paco Pumping Station ngayong umaga upang tingnan ang kalagayan nito. Mula sa Paco, Maynila, ang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, ano na yung development dyan sa Paco Pumping Station? Magandang tanghaling aga sa ngayon ay nakapaglagay na ng pundasyon ang Department of Public Works and Highways sa Paco Pumping Station bago umpisahan ang pagkukumpuni nito. Natapos na rin ng DPWH ang paggawa ng stop plug o ang bakal na magsisilbing harang para hindi pumasok ang tubig mula sa Manila Bay kapag high tide. Sa ngayon ay pansamantala munang aalisin ang isang istruktura mula sa isang pribadong kumpanya para mailapit ang crane na bubuhat sa stop plug. Ayon sa project manager ng DPWH, inaasahang sa loob ng 2 linggo ay matatapos ang pagkakabit ng naturang pangharang. At kung sakali namang may pagbaha sa komunidad, papaanda rin ng Metropolitan Manila Development Authority ang pumping station sa Maynila para hindi maipon ang tubig. Samantala, kaninang alas 8 naman ng umaga ay ininspeksyon din ng MMDA o nina MMDA Chairman Artes at DPWH Secretary Dizon ang Tartar Creek sa Las Piñas City. Ayon sa MMDA, mula nang ilunsad ang Oplan kontra baha noong Nobyembre, sa loob pa lamang ng 10 araw ay nasa 2,000 cubic meters na ng lupa ang naalis sa creek. Mahigit kumulang 2 metro ang inilalim po nitong creek na ito, na malaking bagay yan lalo sa tag-ulan. Nag-increase na yung carrying capacity ng creek, bumilis pa yung daloy ng tubig para mailabas papunta sa Las Piñas River. Yung tubig po dito sa lugar na ito. Ayon naman kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, makikipag-ugnayan sila sa Department of Environment and Natural Resources para naman sa pag-aalis ng mga puno na umaharang sa daluyan ng tubig. Ang problema, binablock niya yung siguro mga halos 1/4 nung waterway binablock niya. So makikipag-usap kami ngayon sa DNR para pag-usapan, pwede ba nating i-clear na rin yon? And then, meron naman tayong ratio sa mga punong pinuputol dun sa mga punong itatanim. Willing naman ang MMDA na magtanim ng kung 1:20 yan o 1:1 yan, gagawin natin yon.
Aga, ayon pa sa MMDA at DPWH na patuloy din ang pag-aaral nila sa mga dati nang ikinabit na pumping station. At kung hindi ito nakatutulong, ay nakahanda naman sila na gibain ito. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Nakatakdang magsagawa ng pag-aaral ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, katuwang ang mga lokal na pamahalaan na nakakasakop sa Marcos Highway para sa adjustments ng U-turn slots sa naturang kalsada. Sa isinagawang pagpupulong kahapon ng MMDA kabilang mga kinatawan ng lokal na pamahalaan ng Marikina, Pasig, Cainta at Antipolo, tinalakay na ang mga paraan para masolusyonan at hindi na maulit ang naranasang mabigat na trapiko nitong weekend. Ayon sa MMDA, nagkaroon ng sabay-sabay na year-end celebration at sale ng mga mall kung kaya't naging mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa naturang kalsada. We're entertaining the idea kung meron pwedeng isara, pero in the meantime, ang nakikita natin na sigurado, i-adjust natin yung U-turn slot, may i-adjust natin yung U-turn slot sa may pilis. Kasi ang nangyari, nag-aabot yung dalawang side. Yung both sides nag-abot, kanya nagkaroon ng lock. And also, ngayon, pinalitan na natin ng plastic barrier instead na concrete barrier para kung talagang magkakaroon ng gridlock, we can open the intersection and manage the traffic. Bukod dito, napagkasunduan din ng MMDA at LGUs ang pagpapatupad ng panghuhuli ng mga nakakasagabal sa kalsada. Dagdag pa ng MMDA na magdaragdag sila ng mga tauhan na magbabantay partikular sa mga U-turn slots sa Marcos Highway. May recommendation na magkaroon kami ng MOA sa pag-enforce ng anti-illegal terminal and illegal vendors doon sa kahabaan ng Marcos Highway kasi ang tendency daw pag nag-operate yung isang LGU, lilipat lang sa kabilang kanto, ibang jurisdiction na. So with the MOA, I think we could enforce properly yung mga sa illegal parking, illegal terminals and illegal vendors doon sa area. Nakipagpulong na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga lokal na pamahalaan ng Marikina at Rizal para tugunan ang naganap na matinding bigat sa daloy ng trapiko sa Marcos Highway. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, ang nangyaring gridlock sa Marcos Highway ay dahil sa mall-wide sales kaya marami ang volume ng mga sasakyan. Dagdag pa ang hindi coordinated na track ban ng mga LGU. Hinimok ng MMDA ang mga mall owners na huwag mag-nationwide sale ngayong holiday season na nagiging dahilan ng sobrang sikip ng kalsada sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Dahil po dito sa may parking Rizal, may mga nag-mall sale, nagkasabay-sabay po yung paglabas at nabulunan po. Pero kahapon, nagpulong na po tayo sa pangunguna ng MMDA, kasama po ang LGU ng Marikina, Pasig, Quezon City, Cainta at Antipolo. At nag-propose po tayo ng mga mitigating measures para hindi na po maulit. Pinabulaanan ng palasyo na tatanggalin na sa pwesto sina Department of Education Secretary Sani Angara at Department of Information and Communications Technology Henry Aguda. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Castro, wala itong katotohanan dahil kasama pa nila ang dalawang miyembro ng gabinete sa kanilang mga pagpupulong kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala rin pa anyang impormasyon kung may matatanggal pang cabinet members. Denied po dahil kahapon lamang po ay kasama namin sila sa LEDAC meeting at nagbigay din po sila ng kanilang mga proyekto sa private meeting with the President. Nagsimula ng magsagawa ng pagdinig ang Kamara kaugnay ng pagsasapribado ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa gitna ito ng kritisismo sa airport privatization deal na nakaapekto umano sa serbisyong ipinagkakaloob sa publiko. Mula sa House of Representatives, may report si Rosa Licoz live.
Rosalie, ano yung tinututulan ng mga civil society group sa pagsasapribado ng NAIA? Iginiit ng ugnayan ng mga lumalaban sa airport privatization o ULAP, grupo ng mga consumer at negosyante na 7 billion pesos kada taon yung itinaas sa passenger service fee dahil sa ginawang pagsasapribado ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ginawa ng grupo ang pahayag sa unang pagdinig ng House Committee on Transportation kaugnay ng NAIA privatization. Nais ng grupo na pawalang visa ang pinasok na kasunduan ng pamahalaan sa pribadong korporasyon at pangunahan ng gobyerno ang rehabilitasyon at operasyon ng paliparan. Taong 2024 nang i-turn over sa New NAIA Infra Corporation o NNIC ang operasyon at rehabilitasyon ng NAIA kasunod ng NAIA Public-Private Partnership. Paliwanag naman ni Transportation Undersecretary Timothy Batan na may impormasyon sa paghahanda ng proposal para sa proyekto noon. Tumaas yung passenger capacity ng NAIA simula pa taong 2008 kaya kailangang i-adjust yung kapasidad ng paliparan. Kaya dinaan niya na nanalo sa bidding ng proyekto ang NNIC dahil ito yung may pinakamataas na bid. Otomatiko rin silang nagbayad ng 30 billion pesos sa gobyerno at kailangan mag-remit ng 2 billion pesos kada taon. Gate naman ng NNIC, namumuhunan sila sa mga teknolohiya para matulungan yung mga ahensya ng pamahalaang mapaganda ang serbisyo sa paliparan. Ang makabayan lawmakers ang naghain ng resolusyon para investigahan ng Kamara ang pagsapribado ng NAIA. Sa gitna rin ito ng inihanging petisyon sa Korte Suprema ng mga grupo para questionin ang kasunduan. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Naglabas ang Social Security System o SSS ng kabuang 18.8 billion pesos bilang 13th month pension para sa humigit kumulang na 3.66 million pensioner ngayong December 2025. Ayon sa SSS, unang naipadala noong December 1 ang 10.5 billion pesos para sa 2.13 milyong pensioner at sinundan ito noong December 4 ng 8.3 billion pesos para sa 1.53 milyong benepisyaryo. Sinabi ni SSS President at CEO Robert Joseph Declaro na ang taunang cash gift ay bahagi ng kanilang pagtulong sa mga pensioner ngayong holiday season lalo na't mas mataas ang matatanggap ng mga ito dahil sa pension increase mula sa Pension Reform Program. Paalala ng SSS na tiyaking updated ang bank account details upang maiwasan ang anuman delay sa pag-credit ng benepisyo. At para naman po sa ating ulat panahon, walang bagong banta ng bagyo ang namomonitor ngayon ng DOST Pag-asa. Base sa latest weather forecast ng Pag-asa, walang low pressure area o tropical cyclone ang binabantayan sa ngayon. Samantala, patuloy pa ring umiiral ang amihan at shear line sa bansa na siyang dahilan ng makulimlim na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Apektado ng shear line ang Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora. Habang makararanas naman ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga pag-ulan sa Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Cagayan dahil sa amihan. Kasama rin ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa sa makakaranas ng makulimlim na panahon na may kasamang localized thunderstorm. Naglabas ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ng mga bagong larawan ng Mayon Volcano kung saan makikita ang pag-usbong ng panibagong dark lava spines mula sa Summit Lava Dome na indikasyon ng presensya ng bagong magma na mababaw ang lokasyon sa ilalim ng bulkan. Dahil dito, tumaas ang rockfall events nitong Disyembre. Nagpaalala ang DOST PHIVOLCS na nananatili sa Alert Level 1 ang Mayon at mariing ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone dahil sa mas mataas na posibilidad ng volcanic hazards. Patuloy namang minomonitor ng ahensya ang aktibidad ng bulkan para sa kaligtasan ng publiko.
Nagsagawa ng surprise Greyhound inspection sa BJMP Male Dormitory kasama ang Baguio City Police City Mobile Force Company sa mga selda ngayong araw. Layunin nito na matiyak na walang kontrabando o nuisance items na naipapasok sa loob ng kulungan. Ang detalye ihahatid ni Grace Doctolero live. Grace, kumusta yung naging pakikipagtulungan ng pulisya sa BJMP? Yes, Aga, ayon sa BJMP at BCPO, maayos at mahinahon ang buong operasyon. Walang naging tensyon at cooperative ang mga PDL habang iniisa-isa ang inspeksyon sa kanilang mga gamit. Bilang bahagi ng maigting na kampanya ng mga law enforcement agency laban sa illegal na droga, nagsagawa ang Baguio City Police Office at Bureau of Jail Management and Penology ng surprise Greyhound operation sa Baguio City Jail. Meron po tayong pinandak ngayon na Greyhound activity together with BCPO. Ang purpose po nito is to cleanse or malinisan yung pihitan po natin sa mga kontraband at makapag-comply po tayo sa isang requirements po para sa drug-free workplace po natin. Nasiyasat ang mga selda at kagamitan ng mga persons of liberty sa male dormitory. Ramdam ng mga PDL ang kabutihan ng naturang aktibidad dahil mawawala sa kanila ang mga epekto ng illegal na droga. Ligtas sa loob ng bilangguan dahil walang nakatago ritong kontrabando. Ayon kay Jail Chief Inspector Dexter Nipol, bagong City Warden ng BJMP Male Dorm, ang Greyhound inspection ay isinasagawa 2 beses bawat buwan para matiyak na walang may papasok na droga o anumang kontrabando sa pasilidad. Agad sa pagtatapos ng aktibidad, walang natuklasang illegal na droga sa loob ng pasilidad. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Pinatawa ng US ng sanctions ang 4 na Colombian nationals at mga negosyo nito. Ayon sa Trump admin, nagsagawa ng isang transnational network ang mga ito upang suportahan ang civil war sa Sudan. Aktibong nagre-recruit ang mga ito ng mga dating sundalo sa Colombia at ipinadadala sa Sudan upang tulungan ang Rapid Support Forces o RSF, isang paramilitary group na nakikipaglaban sa gobyerno ng Sudan. Giit ng US Treasury Department, tinatarget ng RSF ang mga sibilyan, partikular ang kabataan at kababaihan sa civil war sa Sudan na nagresulta ng pinakamalaking humanitarian crisis ngayon sa mundo. Pinabulaanan ng Kremlin ang pahayag ng ilang lider sa Europa na nais umanong ibalik ni Russian President Vladimir Putin ang dating Soviet Union. Ayon kay Kremlin spokesperson Dmitry Peskov, imposible at hindi layunin ni Putin na muling buhayin ang USSR. Itinanggi rin ito ang pahayag ni German Chancellor Friedrich Merz na malinaw umano sa doktrina ng Russia ang banta sa NATO. Giit ni Peskov, walang paghahandang nagaganap para sa anumang pag-atake at hindi makatwiran ang mga paratang na ito. Mina ng Pinoy athlete na si Justin Kobe Macario ang mixed Pumsei event ng Taekwondo sa ginaganap na 2025 SEA Games. Dahil dito, nakuha ni Macario ang unang gintong medalya para sa Pilipinas. Samantala, una nang nakuha si John Derek Farr ang bronze medal para sa mountain bike downhill event na siyang unang medalya ng Pilipinas sa naturang event. Nagpapatuloy pa ang iba't ibang sports category sa 33rd SEA Games na ginaganap sa Thailand. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 5 na nagsasabi, "Gayon din naman, kayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda. Oo, kayong lahat ay mangagbigis ng kapakumbabaan na kayo-kayo'y maglingkuran
sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita sa anumang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.